Finally, natapos din. At ito, nakahain na. Tara guys, kakain na tayo. Grabe, ilang araw na nga palang umuulan dito. Sobrang lakas. Lalo na dito sa parte ng Kamaynilaan. Ingat kayo palagi mga kababayan. Napaisip na lang tuloy kami kung ano nga bang pwedeng lutuin ngayon. At saktong-sakto, mayroon kami ditong pang sopas. Kaya tara guys, samahan nyo ko magluto. Ang una ko muna ang ginawa ay nilinisan ko muna yung 4 na itlog. At pagkatapos nito, nilinisan ko na din yung kaserolang gagamitin namin sa pagluluto. Nilagyan ko na nga din pala yan ng tubig para sa pagluluto ng itlog. At yan, sinalang ko na nga ang mga itlog at maghihintay ako ng 10 minutes hanggang sa ito'y maluto. At syempre, habang naghihintay ako ng 10 minutes, ay hiniwa ko na nga din pala itong chicken. Gaya ng dati, pahaba ulit ang hiwa. Pagkatapos, tamang linis lang ng hotdog bago natin siya hiwain. Sinunod ko na nga palang hiwain ay ang hotdog. 3 piraso lamang yan. Sapat na para sa 2 plastic ng pasta. Ayan, ang saya naman. Unti-unti na akong natututo magluto. Ang sunod ko namang hiniwa ay itong carrots. Pahaba lang din ang hiwa niya. Feel ko, pag uwi ko sa Batangas, hasang-hasa na ako sa pagluluto. Lutuan ko kaya din ang mga wifey namin sa Batangas at saka yung mga kaibigan ko. Masarapan kaya sila? Sinunod ko naman dyan ay ang sibuyas. Tamang hiwa lang din yung pahaba katulad ng sa carrots at sa karne. Medyo masakit nga sa mata kapag naghihiwa ng sibuyas, lalo na kung nakita mong may kasama siyang iba. Joke lang. Pero ganun talaga kapag naghihiwa ng sibuyas, kailangan mo munang lumuha. Hindi naman talaga maiiwasan yun, kaya tiis-tiis lang hanggang sa matapos yung paghihiwa ng sibuyas. At syempre, isinunod ko na itong repolyo. Maliit nga lang pala yung binili namin. Ganitong hiwa nga pala ang ginawa ko sa repolyo. Mabilis nga lang pala ako natapos sa paghihiwa ng repolyo na to. Ang dali niya palang hiwain. Sabi ko sa ate ko, wag nang tanggalin yung bulok, lamang tiyan din yun. Joke lang. At ito na nga, matapos ang 10 taon kong paghihintay ay naluto rin itong itlog na ito. Muntik ko na nga palang malimutan dyan yung bawang. Buti ipinaalala ni head chef. Ano pa nga bang gagawin sa bawang? Eh di hiwain na natin yan. Sinunod ko na din linisan itong pasta o macaroni. Sabay nilagay ko na din ito sa isa pang lagayan. At ayan na, handa ng ating mga ingredients. Simulan na natin ang pagluluto at pagigisa. Sinalang ko na nga pala agad itong kaserola. Naglagay na din ako ng konting mantika. Unang-una sa listahan ay ang bawang. Susunod natin ay ang sibuyas. Halo-haloin lamang ito at pwede na nating ilagay ang chicken. At yun, may napasama pang carrots. Isunod sa pagigisa ay itong corned beef na nasa lata. Sobrang bango naman itong niluluto ko. Nilagyan ko na din ito ng 2 basong tubig at pagkatapos ay halo-haloin lamang na mabuti. Nilagay ko na din yung hotdog at macaroni. Ayan, maghihintay na naman tayong napakatagal hanggang sa kumulo. Habang hinihintay kong kumulo yung nasa kaserola, ay binalatan ko na din itong itlog. Sobrang ingat na ingat ako sa pagbabalat niyan. Ayoko kasing natutuklap yung laman. Yan, binisita ko na nga pala ulit yung aking niluluto. Medyo naiga siya kaya nilagyan ko ng 2 basong tubig. At nung lumambot na yung pasta, itinransfer ko na sa isang lagayan. Medyo natagalan ako sa sandok na to, though may butas siya pero kumuha na rin ako ng strainer para mapabilis yung pag-transfer ko ng pasta. Ayan, tapos ko na itong i-transfer and bago ko timplahan itong sabaw, mag-a-add muna ako ng 8 glasses of water. Matapos ko itong dagdagan ng tubig ay naglagay na din ako dito ng Knorr cube at nilagyan ko na din siya ng paminta. Tapos halu-haluin ko lamang ito hanggang sa magkalasa. Nilagyan ko na nga din pala ito ng patis. Halu-haluin lamang ito na mabuti at mamaya ating tikman kung may lasa. Inilagay ko na nga din pala dyan itong isang lata ng evap. Syempre kailangan natin itong ilahat para sumarap. Halu-haluin lamang ulit ito hanggang sa makita ang kanyang halaga. Joke lang. Pagkatapos ko itong haluin na mabuti, isinunod ko ng inilagay ay itong carrots. Medyo natakpan nga siya ng camera. Halu-haluin lamang ulit ito. Habang nagluluto nga ako, lagi kong inaalala ang katagang kapag gumagawa, dapat nasa puso. At syempre, ang panghuli sa listahan ay ang repolyo. Hinalo ko lang ito na mabuti bago ko nga pala patayin itong gasol. Okay na daw to, sabi nila. At talagang nangangamoy sopas na nga. Tara, ihain na natin. Finally, natapos din. At ito, nakahain na.
Tara guys, kakain na tayo. At ito na nga, nilalasahan namin. Wow, 10 over 10 para sa akin. Syempre, ako nagluto. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.